Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Solstice. Pinili ko ang pangalang ito dahil tulad ng araw at gabi, tila nahati rin ang buhay ko sa dalawang mundo. Ang maliwanag kong buhay bilang asawa at ina, at ang madilim na mundong pinasok ko sa likod ng screen ng cellphone ko. Nagsimula ang lahat sa Quezon City, sa isang subdivision kung saan ang katahimikan ng gabi ay madalas na nilalamon ng tunog ng mga kuliglig at ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa aming kwarto. 10 taon na kaming kasal ni Caspian. Si Caspian ay ang ideal na asawa sa paningin ng marami. Responsable, hindi naninigarilyo, at higit sa lahat, maasikaso sa aming 2 anak. Pero Ate J, aminin natin, minsan ang ideal ay nagiging routine. Ang dating mainit na pag-uusap namin bago matulog ay napalitan ng kumain na ba ang mga bata? O kaya ay, nabayaran mo na ba ang kuryente? Ang alab ng aming pagsasama ay hindi namatay, kundi naging abo na lamang na hinihintay na lang tangayin ng hangin. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Caspian sa tabi ko, hindi ako dinalaw ng antok. Binuksan ko ang Facebook ko, isang bagay na ginagawa nating lahat para pumatay ng oras. Doon ko nakita ang isang people you may know. Isang lalaking nagngangalang Vesper. Ang profile picture niya ay hindi nakaharap. Nakatalikod siya habang nakatingin sa dagat. Mukhang misteryoso, mukhang malalim. Dahil sa bugso ng pagkainip, pinindot ko ang add friend. Hindi ko alam na ang simpleng click na yon ang magiging mitsa ng pagsabog ng tahimik naming buhay. Hindi lumipas ang 5 minuto, tinanggap ni Vesper ang request ko. Kasunod nito ang isang mensahe sa Messenger. Vesper, salamat sa pag-add Solstice. Bihira ang nakaka-appreciate ng profile ko. Napangiti ako. May kung anong kiliti sa dibdib ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Solstice, pasensya na. Mukhang interesting kasi ang photo mo. Parang may malalim na iniisip. Doon nagsimula ang palitan namin ng chat. Noong una, usapang trabaho lang, tungkol sa mga paboritong kanta at mga simpleng reklamo sa traffic sa Commonwealth at EDSA. Pero habang tumatagal, ang mga chat na dati ay tuwing gabi lang, naging bawat oras na. Good morning, Solstice. Sana masarap ang kape mo. Ang bubungad sa akin paggising ko bago ko pa man mabilhan ng pandesal ang mga anak ko. Kain ka na, huwag kang magpapalipas ng gutom. Ang mababasa ko sa tanghalian habang si Caspian ay busy sa office at hindi man lang ako magawang i-text dahil sa tambak na trabaho. Unti-unti, naging katuwang ko si Vesper sa bawat emosyon ko. Kapag pagod ako sa gawaing bahay, sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob. Kapag may nakakatawang nangyari sa palengke, siya ang unang nakakaalam. Hindi ko namamalayan, Ate J, na ang atensyong dapat ay sa asawa ko ibinibigay ay unti-unti nang nananakaw ng isang taong hindi ko pa man lang nakikita ng personal. Isang gabi, nag-away kami ni Caspian. Simple lang ang dahilan. Nakalimutan niyang anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko. Para sa kanya, nakalimutan lang. Pero para sa akin, hindi niya na ako pinapahalagahan. Dahil masama ang loob ko, hindi ako sa kanya nakipag-usap. Humiga ako sa kabilang dulo ng kama, tinalikuran siya at agad na kinuha ang cellphone ko. Solstice! Vesper, pagod na ako. Parang hindi na ako nakikita ng asawa ko. Vesper, andito ako, Solstice. Nakikita kita.
Kahit sa chat lang, nararamdaman ko ang halaga mo. Kung ako lang ang nasa posisyon niya, hinding-hindi ko hahayaang matulog kang may luha sa mga mata. Ang sakit, Ate J. Masakit kasi yung mga salitang gusto kong marinig kay Caspian sa ibang lalaki ko nakukuha. Iyon ang tinatawag nilang emotional cheating. Walang pisikal na nangyayari, walang halikan, walang pagtatagpo sa motel. Pero ang puso ko, unti-unti nang kumakalas sa sumpaan namin sa harap ng altar. Nagsimula kaming magpalitan ng mga what if? What if tayo ang nagkatuluyan? What if nakilala kita noong dalaga pa ako? Naging mas malalim ang mga usapan. Mula sa simpleng kumustahan, naging usapang may halong pagnanasa. Hindi lang sa katawan, kundi sa pag-unawa. Naramdaman ko na mas kilala ko ni Vesper kaysa sa taong katabi ko gabi-gabi sa kama. Lumipas ang mga buwan at naging bahagi na ng aking sistema si Vesper. Para siyang kape sa umaga. Hindi ko kayang simulan ng araw nang wala siya. Ang cellphone ko, na dati ay kung saan-saan ko lang naiiwan sa ibabaw ng lamesa o sofa, ngayon ay naging parang karugtong na ng aking bituka. Nilagyan ko ito ng password na hindi alam ni Caspian. Binago ko rin ang settings ng notifications ko. Hidden content na ang lumalabas para kahit makita man ni Caspian ang screen ko habang kumikislap ito, wala siyang mababasa. Bakit parang laging hawak mo yung phone mo, Solstice? Tanong ni Caspian isang hapon habang nagmemeryenda kami. Ano lang. Nagbabasa lang ako ng mga recipe sa Facebook, saka yung mga group chat sa school ng mga bata. Ang kukulit kasi ng mga magulang, daming announcement. Palusot ko, habang ang totoo ay kachat ko si Vesper tungkol sa kung anong suot ko sa mga sandaling iyon. Doon ko natutunan ang sining ng pagsisinungaling nang diretso ang tingin sa mata. Hindi ko akalaing kaya ko palang gawin iyon sa taong pinangakuan ko ng katapatan. Habang nagluluto ako ng hapunan, nakapatong ang phone ko sa tabi ng kalan. Kapag tumunog ang ping, mabilis ko itong pupunasan ng tuyong basahan para lang makapag-reply ng mabilis na, I miss you too. Si Vesper naman ay tila alam na alam kung paano ako paamuhin. Sinimulan niyang humingi ng mga litrato. Kahit selfie lang, Solstice, gusto ko lang makita ang mangiti mo para ganahan ako sa trabaho. Noong una, disenteng selfie lang, yung nakadamit pang bahay, walang makeup. Pero habang tumatagal, ang mga hiling niya ay nagiging mapangahas. Gusto kong makita yung suot mong pantulog, sabi niya isang gabi. At dahil lunod na lunod ako sa atensyong ibinibigay niya, sumunod ako. Kumuha ako ng litrato sa tapat ng salamin sa banyo habang natutulog na ang mga bata. Ang dating disenteng asawa at ina, dahan-dahang nagbabago ang anyo sa dilim. Habang umiinit ang ugnayan namin ni Vesper sa mundo ng chat, tila nagyayelo naman ang relasyon namin ni Caspian. Hindi ko na siya hinahayaang humawak sa akin. Kapag sinusubukan niyang yumakap o humalik pag-uwi galing sa opisina, umiiwas ako. Pagod ako, Caspian. Ang daming labada, ang daming ginawa sa bahay. Palaging reklamo ko. Ang totoo, hindi ako pagod sa gawaing bahay. Pagod ang utak ko sa kakaisip kay Vesper at pakiramdam ko ay pagtataksil kay Vesper kung hahayaan kong mahawakan ako ng sarili kong asawa. Isang balintuna, di ba? Ang ituring na pagtataksil ang legal na asawa para sa isang taong sa chat ko lang nakakausap. Isang gabi, nagising ako ng madaling araw, bandang 3:00. Nakita ko si Caspian, nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig lang sa pader. Bakit gising ka pa? Tanong ko. Solstice, may problema ba tayo? Mahinahon niyang tanong. Parang malayo ka na. Kahit nandito ka sa tabi ko, parang hindi na ikaw ang asawa ko. May nagawa ba akong mali? Sa sandaling yon, nakaramdam ako ng matinding kurot sa puso. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong aminin ang lahat. Pero biglang nag-vibrate ang phone ko sa ilalim ng unan. Isang message mula kay Vesper. Gising ka pa? Iniisip kita. Sana ako ang katabi mo ngayon. Ang kurot ng konsensya ay agad na napalitan ng kilig. Tinalikuran ko si Caspian. Pagod lang ako, Caspian.
Marami lang iniisip, matulog na tayo. Hindi ko narinig na sumagot si Caspian. Narinig ko lang ang mabigat niyang buntong himala bago siya muling humiga. Iyon ang gabing dapat sana ay nailigtas ko pa ang pamilya ko. Pero mas pinili kong pindutin ang reply at magpatuloy sa pagkawasak. Hindi nagtagal, hindi na sapat ang chat, hindi na sapat ang pictures. Gusto na ni Vesper na magkita kami. Solstice! Malapit lang ako sa QC, sa may Trinoma o SM North. Kahit 30 minuto lang, gusto lang kitang mahawakan ng kamay. Pagpupumilit niya, tumanggi ako noong una. Takot ako. Takot akong baka may makakilala sa akin o kaya ay baka magiba ang imahinasyon ko kapag nakita ko na siya sa personal. Pero magaling si Vesper. Ginamit niya ang kahinaan ko, ang pangangailangan ko sa kalinga. Sige, pero mabilisan lang. Sasabihin ko kay Caspian na may bibilhin lang ako para sa school project ng mga bata. Sagot ko. Nag-ayos ako nang higit pa sa normal kong ayos. Nag-lipstick ako, nagpabango, at nagsuot ng damit na matagal ko nang hindi na isusuot dahil sabi ko ay pangdalaga lang yun. Habang naglalakad ako palabas ng subdivision, parang bawat hakbang ko ay may kaakibat na bigat. Pero ang pananabik ang nanaig. Pagdating ko sa mall, nanginginig ang mga kamay ko habang tinitext siya. Nandito na ako sa tapat ng Starbucks. Mula sa malayo, nakita ko ang isang lalaki. Matangkad, maayos manamit, at may dalang isang pirasong rosas. Si Vesper. Hindi siya kasing gwapo ni Caspian, pero may dating siya na tila kumakain sa buong pagkatao ko. Noong magtagpo ang mga mata namin, hindi ko naramdaman ang takot. Ang naramdaman ko ay ang pakiramdam ng pagiging buhay muli. Isang maling pakiramdam na magdadala sa akin sa bangin. Naupo kami sa isang sulok na hindi masyadong matao. Hinawakan niya ang kamay ko. Ate J, sa simpleng hawak na yon, tila nakalimutan ko na may 2 akong anak na naghihintay sa bahay at isang asawang nagtatrabaho ng marangal para sa amin. Mas maganda ka pala sa personal, Solstice, bulong niya. Sa loob ng 1 oras na yon, nilunod niya ako sa mga papuri. Ikinuwento niya ang kanyang buhay, na kesyo malungkot din daw siya sa asawa niya, na kesyo naghahanap din siya ng tunay na pag-ibig. Pareho kaming naglulubid ng buhangin, pinatitibay ang isang relasyong nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Pag-uwi ko ng bahay, nadatnan ko si Caspian na nagluluto ng dinner. Oh, nakabili ka na ng project? Bakit parang namumula ang pisngi mo? Tanong niya. Mainit kasi sa labas, traffic pa. Sagot ko, habang mabilis na pumasok sa banyo para maghilamos. Hindi ko kayang tingnan ang sarili ko sa salamin. Pero sa kabila ng dumi na nararamdaman ko, ang tanging nasa isip ko ay, kailan kami uli magkikita? Dito na nagsimula ang serye ng mga grocery trips na umaabot ng 4 na oras. Ang mga meeting sa school na wala namang katotohanan. Ang bawat sandaling wala ako sa bahay ay sandaling kasama ko si Vesper. At sa bawat sandaling iyon, ang pader ng aming pamilya ay unti-unti nang nagkakaroon ng malalalim na lamat. Hindi tanga si Caspian. Maaring naging kampante ako dahil sa tingin ko ay chat lang naman ito noong una. Pero ang kilos ng isang taong nagtataksil ay mahirap itago habang buhay. Isang gabi, habang naliligo ako, naiwan ko ang phone ko sa ibabaw ng dresser. Nakalimutan kong i-lock ang screen dahil nagmamadali ako. Noong lumabas ako ng banyo na nakatapis lang, nakita ko si Caspian. Hawak niya ang phone ko. Tumigil ang mundo ko. Ang tibok ng puso ko ay parang gustong lumabas sa dibdib ko. Solstice! Sino si Vesper? Mahinahon ang boses niya, pero ramdam ko ang panginginig niyon. At bakit sinasabi niya rito na, hinding-hindi ko makakalimutan ang amoy mo kanina? Hindi ako nakapagsalita. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang lahat ng palusot na inihanda ko sa isip ko sa loob ng maraming buwan ay biglang naglaho. Caspian, sandali. Hayaan mong magpaliwanag ako. Nauutal kong sabi. Magpaliwanag? Solstice,
Anong ipapaliwanag mo? Na ang asawa ko, na pinagkakatiwalaan ko, ay may ibang lalaking kinakatagpo habang iniisip ko na namimili ka lang ng pagkain natin. Na habang nagpapakapagod ako sa trabaho, may ibang lalaki na palang nag-aalaga sa'yo? Tumayo si Caspian. Hindi siya sumigaw, na mas lalong nakakatakot. Ang mga mata niya ay puno ng luha at matinding pagkabigo. Chat lang naman yan nung una, Caspian. Wala namang nangyaring masama. Sigaw ko, isang desperadong pagtatanggol sa sarili. Walang nangyaring masama. Natawa siya ng mapait. Solstice, ang pagtataksil ay hindi lang nagsisimula sa kama. Nagsimula yan noong mas pinili mong ibahagi ang nararamdaman mo sa kanya kaysa sa akin. Nagsimula yan noong binura mo ang lahat ng usapan nyo para hindi ko makita. Mas masakit ito, Solstice, kasi binigay mo sa kanya ang puso mo nang hindi ko man lang namamalayan. Doon na nagsimula ang gulo. Ang tahimik naming bahay sa Quezon City ay nabulabog ng mga sigawan at iyakan. Ang mga bata na noon ay mahimbing na natutulog ay nagising at nakita ang kanilang mga magulang na nagkakawatak-watak. Dahil sa galit at sakit, lumayas si Caspian ng bahay ng gabing iyon. Naiwan akong mag-isa kasama ang mga bata na walang tigil sa pag-iyak. Tinatanong kung nasaan si papa nila. Anong ginawa ko? Sa halip na habulin si Caspian, ang unang ginawa ko ay i-message si Vesper. Solstice, Vesper? Alam na niya. Lumayas siya. Natatakot ako. Nag-antay ako ng reply. 5 minuto. 10 minuto. 1 oras. Walang ping. Sinubukan ko siyang tawagan, pero the number you have dialed is unattended. Tiningnan ko ang Facebook profile niya. Content not available. Blinok ako ni Vesper. Doon ko napagtanto ang malupit na katotohanan. Para kay Vesper, isa lang itong laro. Isang libangan. Isang wild confession na pampalipas oras. Pero para sa akin, ito ang naging dahilan ng pagguho ng mundo ko. Sa isang pindot niya ng block, nawala ang lahat ng inakala kong pag-ibig na meron kami. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Hawak ang cellphone kong wala ng silbi, habang ang tunay na pamilya ko ay dahan-dahan nang naglalaho sa dilim. Kinabukasan, bumalik si Caspian. Pero hindi para makipag-ayos. Bumalik siya para kunin ang mga gamit niya. Caspian, please. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng emosyon. Si Vesper, wala na siya. Brinok na niya ako. Ikaw lang ang mahal ko. Pagmamakaawa ko habang nakaluhod sa paanan niya. Tiningnan niya ako ng may halong awa at pandidiri. Mahal mo ako? Solstice, kung mahal mo ako, hindi ka maghahanap ng kalinga sa iba. Kung mahal mo ako, sasabihin mo sa akin na may kulang. Hindi mo pupunan yung pagkukulang na yun gamit ang ibang tao. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa mga bata. Sabi ko, ginagamit ang huling alas ko. Ang mga bata, sila ang pinakakawawa rito, Solstice. At hinding-hindi ko hahayaang lumaki sila sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Sa ngayon, kailangan ko ng espasyo. Huwag mo muna akong tatawagan. Umalis siya, dala ang 2 maleta. Ang bawat hakbang niya palayo sa pinto ay parang tunog ng martilyo na ipinapako ang kabaong ng aming pagsasama. Mag-isa na naman ako. Pero sa pagkakataong ito, wala nang Vesper na magsasabing, andito lang ako. Wala nang Vesper na magpapakilig sa akin. Ang natira lang ay ang malamig na semento ng aming bahay at ang matinding pagsisisi na nagsimula lang sa isang simpleng hi sa chat. 1 linggo ang lumipas. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko para sa mga bata, pero bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa akin ng kataksilan ko. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Akala ko, si Caspian na. Pero isang babae ang bumungad sa akin. Maganda siya, mukhang disente, pero bakas sa mga mata niya ang parehong sakit na nakita ko kay Caspian. Ikaw ba si Solstice? Tanong niya. Oo, ako nga. Sino sila? Ako ang asawa ni Vesper.
o mas kilala sa amin bilang si Vincent. Nanlamig ang buong katawan ko. Pinatuloy ko siya at doon ko nalaman ang mas madilim na bahagi ng kwentong ito. Hindi ka lang ang kachat niya, Solstice. Panimula niya habang inilalapag ang isang bundle ng mga screenshots sa lamesa ko. Marami kayo. May sistema siya. Naghahanap siya ng mga board na may bahay, pakikinggan ang mga reklamo nyo, gagawin ang lahat para makuha ang loob nyo. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, o kapag naramdaman niyang mabubuking na siya, bigla siyang maglalaho. Binasa ko ang mga screenshots. Parehong-pareho. Ang mga linya niya, ang mga what if, ang mga papuri. Script lang pala ang lahat. Hindi ako special. Isa lang pala akong biktima sa mahabang listahan ng mga babaeng nalinlang ng mga matatamis niyang salita sa chat. Nalaman ko ang tungkol sa'yo dahil nakita ko ang address mo sa mga notes niya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na dahil sa'yo at sa mga tulad mo, nasira rin ang pamilya ko. Paalis na rin ako sa bahay namin. Sabi ng babae bago siya tumayo at lumabas. Naiwan akong nakatulala. Hindi lang pala pamilya ko ang sinira ko. Nakisali ako sa pagsira ng ibang pamilya para sa isang ilusyon. Ang sakit na naramdaman ko noong iniwan ako ni Caspian ay nadagdagan ng matinding hiya. Paano ko nagawang ipagpalit ang totoong pagmamahal para sa isang script? Para sa isang taong ang trabaho ay mambiktima ng mga marurupok na damdamin. Gabi-gabi akong umiiyak, Ate J. Tinitingnan ko ang profile ni Caspian sa Facebook. Nakikita ko ang mga pictures niya kasama ang mga bata sa park. Wala na ako sa frame. Putol na ang koneksyon. Ako ang kumuha ng gunting at nagupit sa sarili ko palabas ng pamilyang binuo namin sa loob ng 10 taon. Isang buwan matapos ang pag-alis ni Caspian, nakatanggap ako ng sulat. Hindi ito love letter. Hindi ito mensahe ng pakikipag-ayos. Isa itong petisyon para sa legal separation at custody ng mga bata. Doon ko lang naramdaman ang totoong takot. Mawawala na ang lahat sa akin. Sinubukan kong tawagan si Caspian. Sa ika-10 ring, sumagot siya. Caspian, please, pag-usapan natin to. Huwag mong kunin ang mga bata. Pagmamakaawa ko, halos hindi na makahinga sa pag-iyak. Solstice, binigyan kita ng lahat. Binigay ko ang buhay ko sa iyo. Pero mas pinili mo ang isang estranghero sa chat. Sa tingin mo ba, mapagkakatiwalaan pa kita na palakihin ang mga anak natin sa tamang landas? Ang lamig ng boses niya. Nagbago na ako, Caspian. Hinding-hindi ko na uulitin. Ang tiwala, Solstice, ay parang salamin. Kapag nabasag na, kahit anong glue ang gamitin mo, kitang-kita pa rin ang mga lamat. At sa tuwing titingin ako sa iyo, ang nakikita ko na lang ay ang lamat ng kataksilan mo. Binabaan niya ako ng telepono. Naupo ako sa sahig ng masukal naming garden. Tumingin ako sa langit ng Quezon City. Madilim, walang bituin. Naalala ko ang unang gabi na nag-chat kami ni Vesper. Akala ko harmless. Akala ko laro lang. Ngayon, ang larong iyon ang naging bangungot ko. Lumipas ang 6 na buwan na parang isang mahabang bangungot. Ang bahay namin sa Quezon City, na dati ay puno ng tawanan at amoy ng masarap na luto, ngayon ay naging isang malamig na museum ng mga alaala. Mag-isa akong gumigising, mag-isa ring natutulog. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang echo ng sarili kong mga hakbang. Ang mga bata ay pansamantalang nasa poder ng aking biyenan at tuwing Sabado ko lang sila pwedeng makita sa loob ng 3 oras. Sa ilalim pa ng mahigpit na pagbabantay ni Caspian, hindi ko na kaya. Ang bigat sa dibdib ko ay tila isang malaking bato na unti-unti akong nilulunod. Napagpasyahan kong gumawa ng isang huling hakbang, hindi na sa pamamagitan ng chat, kundi sa personal. Nagpunta ako sa opisina ni Caspian. Bit-bit ko ang paborito niyang ulam, ang adobo na maraming bawang na luto ko. Nag-antay ako sa lobby ng 4 na oras. Alam kong nakikita niya ako sa CCTV at alam kong iniiwasan niya ako. Pero hindi ako umalis. Hanggang sa dumaan ang 5:00 ng hapon. Lumabas siya, pagod ang hitsura at lalong tumanda ang muka dahil sa stress. Noong makita niya ako, tumigil siya.
pero walang ngiti. Walang ningning sa mga mata. Caspian, sandali lang. Pakiusap, hinarang ko siya. Dinalhan kita ng paborito mo. Gusto ko lang makipag-usap. Hindi bilang asawa, kundi bilang nanay ng mga anak mo. Tumingin siya sa supot na hawak ko at muling tumingin sa akin. Solstice, sapat na ang 6 na buwan para makapag-isip ako. At sa 6 na buwang yon, naramdaman ko ang katahimikan na matagal ko nang hindi naramdaman noong tayo pa. Pero Caspian, ang pamilya natin, ang mga bata. Humihikbi na ako. Chat lang naman yon, Caspian. Isang malaking pagkakamali na hinding-hindi ko na uulitin. Pinatay ko na ang account ko, tinapon ko na ang phone ko. Wala na si Vesper, wala na ang lahat. Hinawakan ni Caspian ang balikat ko, pero hindi ito yakap ng pagmamahal. Yakap ito ng pamamaalam. Solstice, hindi mo naiintindihan. Ang problema ay hindi yung cellphone. Ang problema ay hindi si Vesper. Ang problema ay ikaw. Sa sandaling nag-reply ka sa kanya ng may mali siya, doon mo na tayo winakasan. Pinatay mo ang tiwala ko. At ang tiwala ay hindi parang kuryente na kapag naputol ay pwedeng bayaran at maikakabit uli agad. Kinuha niya ang supot ng pagkain pero ibinigay niya ito sa security guard na malapit sa amin. Ibigay mo na lang to sa pamilya mo, kuya. Salamat. Humarap uli siya sa akin. Itutuloy ko ang annulment, Solstice. Ibibigay ko sa iyo ang bahay, pero ang mga bata ay mananatili sa akin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Magsimula ka na uli. Pero hindi nakasama ako. Pinanood ko siyang sumakay sa sasakyan niya. Pinanood ko ang unti-unting paglayo ng taillights ng kotse niya hanggang sa maglaho ito sa gitna ng traffic sa Quezon Avenue. Doon ako napaupo sa gutter, hindi inaalintana ang mga taong nakatingin. Doon ko naramdaman ang totoong kahulugan ng salitang tapos na. 1 taon na ang lumipas. Ang bahay namin ay naibenta ko na dahil hindi ko kayang manatili roon ng mag-isa. Lumipat ako sa isang maliit na apartment malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Tuwing gabi, kapag hawak ko ang bago kong cellphone na ginagamit ko na lang purely para sa trabaho, minsan ay sumasagi pa rin sa isip ko ang mga ping at notifications. Pero ngayon, takot na ako. Ang bawat mensahe mula sa hindi kakilala ay parang isang multong nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala sa akin. Nabalitaan ko na lang sa isang common friend na maayos na ang buhay ni Caspian. Masayahin na uli ang mga bata. At ang pinakamasakit, may bago na siyang kinakasama. Isang babaeng nakilala niya sa trabaho. Isang babaeng hindi kailangang magtago sa likod ng password at chat dahil ang pagmamahal niya ay tapat at lantad. Naisip ko, napakamura ko palang ipinagpalit ang lahat. Ipinagpalit ko ang 10 taon ng pagsasama, ang kinabukasan ng mga anak ko, at ang dangal ko para sa ilang buwan ng mga matatamis na salita mula sa isang estranghero na ni hindi man lang ako nagawang ipaglaban noong nabulgar ang lahat. Emotional cheating. Sabi nila, sa chat lang naman. Sabi nila, walang physical contact kaya okay lang. Pero Ate J, sa karanasan ko, ang sugat ng emosyonal na pagtataksil ay mas malalim dahil ang katawan ay naghihilom. Pero ang pagkatao mo na nadungisan ng sarili mong mga maling desisyon ay habang buhay mong papasanin. Kaya sa mga nakikinig ngayon, bago nyo pindutin ang send sa isang mensaheng alam nyo sa loob nyo na may mali siya, isipin nyo muna ang mga taong matutulog sa tabi nyo mamayang gabi. Isipin nyo kung handa ba kayong mawala ang lahat ng meron kayo para sa isang panandaliang kilig na maglalaho rin pag-off ng screen. Dahil ako si Solstice at ito ang aking kwento. Isang kwentong nagsimula sa isang hi sa chat at nagtapos sa isang wasak na pamilya at pusong hindi na kailanman mabubuo pa. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang napakabigat at makabuluhang karanasan ang ibinahagi sa atin ni Solstice. Naway magsilbi itong aral sa ating lahat na ang bawat click at bawat chat ay may kaakibat na responsibilidad at bunga na maaaring magpabago
sa ating buhay habang buhay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong ating nilalakbay. Hanggang sa susunod nating Kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa ating mga pinakabagong upload. At para sa mga karagdagang updates at kwentuhan, i-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession. Ingat po kayong lahat, mga ka-confess, at hanggang sa muli.